Isang magandang araw sa bawat isa. Ating purihin ang ating dakilang Diyos dahil sa kanyang kabutihan at sa kanyang saganang biyaya. Tayo magpasalamat na taglay natin ang buhay, taglay natin ang patuloy na kalakasan, taglay natin ang malilinaw na kaisipan. At sa pamamagitan nito ay maaari tayong tumanggap ng biyaya at pagpapala sa pamamagitan ng pagbubulay at pag-aaral ng kanyang mga salita. Noong nagdaang ating pagtalakay ay ating tiningnan ang patungkol sa mga kasagutan sa mga katanungan. Lalo na yung mga katanungan na ating inihahapag sa ating Diyos. When you have questions, God has the answers. But that does not mean that He will always give you the answers you want, but surely He will give you the answers that you need. And when you can't seem to get any answer, God Himself is the answer. Ito ay maaari nating bigyan ng higit na kalinawan at paglalarawan sa pamamagitan ng ating pagtalakay sa araw na ito. Ating susuriin ang mga nakatala sa isang napakagandang aklat. Ito ay ang aklat ni Job. Job suffered more than anybody else in so many different ways among those recorded in the Bible. Walang kapares ang pinagdaanan na hirap, mga pasakit at pigati ng taong ito na tinatawag na Job kung ihahambing sa iba pa na mga tao na naitala sa Biblia. At may katiyakan na merong mga katanungan si Job sa kanyang pagdaan ng mga pighati. Sa kabila ng ito ay hindi niya sinambit lahat. Bago tayo magpapatuloy, titingin tayo sa isang bahagi ng aklat na ito upang makita nga natin na siya ay merong mga ninanasa na itanong sa Diyos. Dito sa Job chapter 23 verses 1 to 5, sa kanyang pakikipagtalakayan sa ilan sa kanyang mga kakilala na nung una ay nakipagdalamhati sa kanya, ito ang sinabi ni Job. Chapter 23 verses 1 to 5, Then Job replied, Even today my complaint is bitter, his hand is heavy in spite of my groaning. If only I knew where to find him, referring to God, if only I could go to his dwelling, I would state my case before him and fill my mouth with arguments. I would find out what he would answer me and consider what he would say. Doon mismo doon sa huling bahagi na aking binasa, ay naghihintay si Job ng pagkakataon na makapagtanong at siya naman ay sagutin ng Diyos. Dahil sinabi nga niya, I would find out what he would answer me and consider what he would say. So dito ay may katiyakan tayo na si Job ay merong mga katanungan na nais niyang sagutin ng Diyos. Pero sa ating pagsasaalang-alang nito, ay makikita natin na hindi sinagot ang mga katanungan ni Job ng Diyos. God did not answer Job's questions. Pero ang nakapagtataka pero napakagandang bagay, Job found satisfaction. What happened? So this is what we will look into. Ito yung ating susuriin. May katanungan si Job na nais niyang ihapag sa Diyos o ipaabot sa Diyos, ngunit sa takbo ng salaysay na nakatala dito, hindi sinagot ng Diyos ang katanungan ni Job. Pero sa kabuuan ng aklat na ito, makikita nating nakatagpo ng kasiyahan si Job. Ano nga ba ang nangyari? Ito yung ating susuriin. We will not read the entire book. It is made up of 42 chapters. So, we will just look at the highlights of the book. Titingnan natin yung mga importanteng mga bagay so that we will discover how Job was able to step from sorrow and sadness to satisfaction and security. Yan ang magiging pamagat ng ating pag-aaral sa araw na ito. The mystery of unanswered questions. Stepping from sorrow to satisfaction. So ano yung nadiskubre ni Job
sa kasaysayan nito. What did Job discover? Or rather, what did he discover? Because probably some of the things that he realized were things that he already knew before. It's just a matter of finding clarity. So titingnan natin ang mga mahalagang punto o mahalagang mga bahagi nito. I will give you a very quick summary of the entire book. Una sa lahat, doon sa kauna-unang bahagi, there is an introduction of who Job is. Job chapter 1, verses 1 to 5, ito ang sinasabi. I will be reading a few portions from this book. Chapter 1, verses 1 to 5, In the land of Uz, there lived a man whose name was Job. This man was blameless and upright. He feared God and shunned evil. He had 7 sons and 3 daughters, and he owned 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke of oxen, and 500 donkeys, and had a large number of servants. He was the greatest man among all the people of the East. His sons used to take turns holding feasts in their homes, and they would invite their 3 sisters to eat and drink with them. When a period of feasting had run its course, Job would send and have them purified. Early in the morning, he would sacrifice a burnt offering for each of them, thinking, Perhaps my children have sinned and cursed God in their hearts. This was Job's regular custom. Ito yung unang paglalarawan. Kung sino si Job, anong uri ng buhay meron siya, anong uri ng pagkatao meron siya. At dito ay makikita natin sa mga susunod na bahagi. From chapter 1 verse 6 hanggang sa chapter 2 verse 10, yung mga eksena o pangyayari sa likuran na hindi man alam ni Job. Chapter 1 verse 6 so chapter 2 verse 10 is a behind the scene account that Job didn't even know. Ito'y patungkol sa Diyos at sa mga espiritual na nilalang sa espiritual na dako. Ang sabi dito, ang Diyos ay kinatagpo ang mga anghel niya at sumingit dito ang isang tinatawag na Satanas. At siya ay tinanong ng Diyos kung saan siya nanggaling at ang sabi niya ay parot parito sa buong mundo. Yun ay naunawaan ng Diyos na ang gawain ng Diablo kagaya ng sinabi sa isang bahagi ng kasulatan ay parot parito naghahanap ng may sasakdal o mabibigyan ng batikos o pagpaparatang laban sa Diyos. At ang naging katugunan ng Diyos, pinagbigyan ng pagkakataon na magpahayag ang Diablo o si Satanas. In chapter 1 verse 8, ang sabi dito, Then the Lord said to Satan, Have you considered my servant Job? There is no one on earth like him. He is blameless and upright, a man who fears God and shuns evil. Sa kabila nito, si Satanas ay merong dalang batikos o paratang. Sabi niya, ikaw ba'y tinitingnang mataas ng taong ito na si Job para sa walang kapakinabangan, sabi niya. Kasi siya yung pinagpapaala. Kaya ikaw ay kanyang kinikilala. Ngunit kung babawiin mo lahat ng mga pagpapala at biyayang yan, sigurado ako, ikaw ay kanyang susumpain, ang sabi niya. And God took the challenge. Sabi niya, o sige, gawin mo ang lahat ng iyong gustong gawin sa mga biyaya at pagpapala ni Job sa kanyang mga ari-arian, ngunit huwag mo siyang gagalawin. Kaya nga, ang kwento ay nagpatuloy kung saan sa kagagawan ng Diablo, dumating ang iba't ibang uri ng mga sakuna sa sambahayan ni Job. Mga mandarambong na umatake at ninakaw ang kanyang mga ari-ariang mga hayop, ang kanyang mga kawan, at pinatay ang kanyang mga alipin. At isang apoy na naggagaling sa langit na sumira ng kanyang mga ari-arian at ng kanyang mga hayop. At sa bandang huli ay napakalakas na hangin
na gumiba sa tahanan kung saan nandoon ang lahat ng kanyang anak na naging kadahilanan ng kanilang kamatayan. Naubos ang ari-arian, mga alipin at mga anak ni Job. Sa kabila nito, ang naging katugunan ni Job ay makikita dito sa Job chapter 1 verse 20. At this Job got up and tore his robe and shaved his head. Then he fell to the ground in worship and said, Naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. In all this, Job did not sin by charging God with wrongdoing. At ito'y kinasiyahan ng Diyos. Ngunit, sa pangalawang eksena, sumingit na naman si Satanas o ang Diablo doon sa pakikitagpo ng Diyos sa kanyang mga anghel. At ipinagmalaki muli ng Diyos si Job kay Satanas. In chapter 2 verse 3, Then the Lord said to Satan, Have you considered my servant Job? There is no one on earth like him. He is blameless and upright, a man who fears God and shuns evil, and he still maintains his integrity, though you incited me against him to ruin him without any reason. Pero ito na naman ang sagot at hamon ni Satanas o ng Diablo. Sabi niya, kung ang kanyang katawan ang masasaktan at daraan ng paghihirap, tiyak, ikaw ay kanyang susumpain. Kaya nga pumayag ng Diyos. Sabi niya, sige, gawin mo ang iyong gustong gawin sa kanyang katawan, ngunit huwag mo siyang papatayin. Kaya nga si Job ay dinapuan ng mga sugat sa buong katawan magmula sa bumbunan hanggang sa talampakan. At ito ay kanyang kinakalos sa pamamagitan ng basag na banga. Siya ay nagdalamhati. Sukat na ang tanging natira sa kanyang sambahayan, ang kanyang asawa, ay nagsabi ng ganito sa chapter 2 verse 9. His wife said to him, Are you still holding on to your integrity? Curse God and die. Sabi niya, mas mabuti pang sumpahin mo na ang Diyos upang ikaw na nga ay mamatay. Siguro nakikita niya nagdadalamati si Job at ayaw na niya na magpatuloy ito. Mas maigi pa na siyang mamatay. Kaya mabuti pa na sumpain na lang niya ang Diyos upang siya ay patayin ng Diyos. Verse 10, he replied, You are talking like a foolish woman. Shall we accept good from God and not trouble? In all this, Job did not sin in what he said. Sa kanyang pagdadalamhati, dumating ng tatlo sa kanyang mga kaibigan. Nagngangalang Eliphaz, Bildad at saka Zophar, na nagnanasa na siya'y aliwin at tulungan sa kanyang pinagdaraanan. 7 araw nilang pinagmasdan sa kanyang paghihirap itong si Job sa pag-aayuno at sa kanyang pagdadalamhati. Nakiisa sila sa kanyang pinagdaraanan. Ngunit lumipas ang 7 araw, pagdating ng chapter 3, ay makikita natin ang isang pagbabago sa takbo ng kasaysayan. Doon, si Job ay nagsalita pagkatapos ng 1 linggo na katahimikan. At ang kanyang kapahayagan ay ang pagdadalamhati patungkol sa kanyang kapanganakan. Hindi niya magawa na sumbatan ang Diyos. Ito ay kanyang sumpain. Pero ang sabi dito sa chapter 3 verse 1, After this, Job opened his mouth and cursed the day of his birth. Ang kanyang sinumpa ay ang araw na siya ay ipinanganak. Dahil nga, mas maigi pa sa kanyang kaisipan na hindi siya ipinanganak kung dadating lang sa punto na kagaya nito, na siya ay daranas ng napakasakit at napakahirap na pigati. At pagkatapos ng kanyang mga kapahayagan, magmula sa chapter 3 hanggang chapter 31, ay mga halinhinang pagtalakay sa pagitan ng tatlong kaibigan ni Job at sa kanyang pagsagot sa bawat kanilang sasabihin. Ito ay pagpapahayag ng kanilang mga haka-haka o palapalagay na sa kanilang buong akala ay siyang katotohanan. Na kapag sinumatutal natin ang lahat ng kanilang mga kapahayagan, ay tumutungo lang sa isang tema na lahat sila, itong si Eliphaz, itong si Bildad at saka itong si Zophar, ay nagsasabi
na si Job ay nagdadalamhati sa kanyang hirap at pasakit na pinagdaraanan dahil ito'y kaloob ng Diyos nang dahil sa kanyang mga kasalanan. Itong normal na opinion ng maraming mga tao noon. Maging nang dumating ang panahon ng Panginoong Hesukristo, sa totoo ay tinatangkilik ito ng napakaraming mga tao. Siguro ay maaalala ng ilan doon sa John chapter 9, nung makita ng mga alagad ng Panginoong Hesukristo ang isang taong bulag magmula sa kanyang kapanganakan, ay nagtanong sila sa Panginoon. Sabi nila, Guro, sino bang nagkasala kung bakit ang taong ito'y ganitong katayuan at kalagayan? Siya ba o ang kanyang mga magulang? Ngunit sinagot sila ng Panginoong Hesus, hindi siya o ang kanyang mga magulang, kundi ito'y nangyari upang maparangalan ang Diyos. Hanggang ngayon, ito'y tinatangkilik pa rin ng napakaraming mga tao. Napalagian kapag nakakakita ng mga taong nagdadalamhati, dumaranas ng matinding hirap, ang una at pangunahin at madalas, palagian na kanilang palagay ay dahil ito'y kaparusahan ng dahil sa kakulangan o pagkakasala ng taong ito sa Diyos. Hindi natin sasagutin ito sa ating pagtalakay ngayon dahil ang ating tinatalakay patungkol sa misteryo ng katanungang hindi sinasagot at kung paanong nakatatawid sa pighati tungo sa kasiyahan ang isang taong dumaraan sa kapigatian. So, from chapter 3 to chapter 31 is an exchange of opinions between Job and his so-called friends, and his continuing anguish and what they tried to do to comfort him, which turned into an attack. So, pagdating naman ng chapter 32 hanggang chapter 37, pagkatapos ng mga sunod-sunod na halinhinan ng mga pagtalakay, mayroong eksena na isang katauhan na pangalan ay Elihu na nagbigay naman ng kanyang sariling palagay o opinyon. Ito'y hindi masyadong kalayuan doon sa tatlo na kaibigan ni Job na dumating. At dito'y makikita natin sa loob ng talakayang ito, yung binasa natin kanina ay aking uulitin sa chapter 23 verses 1 to 5, yung nasain ni Job na makatanggap siya ng kasagutan sa kalagitnaan ng pambabatikos ng kanyang mga sariling kaibigan kung bakit nangyayari sa kanya ang mga bagay na ito. Gayong sa kanyang pagsusuri sa kanyang sarili ay meron siyang katiyakan na wala siyang ginawa na anuman upang maging karapat-dapat na pagdaanan niya ang ganitong napakatindi at napakahirap na pigati. Uulitin ko yung sinabi niya sa Job 23 verses 1 to 5, Even today my complaint is bitter, his hand is heavy in spite of my groaning. If only I knew where to find him, if only I could go to his dwelling, I would state my case before him and fill my mouth with arguments. I would find out what he would answer me and consider what he would say. Itong inaasam-asam niya. Matagpuan sana niya ang Diyos. Magpakita ang Diyos sa kanya upang sa ganon, tanungin niya ito at malaman niya ang pinanggagalingan o pinagmumulan ng lahat ng kanyang mga paghihirap na pinagdaraanan. Finally, pagdating sa chapter 38 hanggang chapter 41, ang Diyos ay magpapakita kay Job. At ang Diyos ay magsasalita. Ngunit dito ay makikita natin na sa pagpapakita ng Diyos, hindi niya sinagot ang anumang katanungan ni Job. Kaagad-agad, ang Diyos mismo ang nagbigay ng sunod-sunod na mga katanungan kay Job. Tingnan natin ang sinasabi dito sa chapter 38 sa umpisa. Ang sabi niya, then the Lord, sabi niya dito, then the Lord answered Job out of the storm. Gumamit ang Diyos ng isang ipo-ipo, malakas na hangin, upang siya ay magpakita kay Job. He said, Who is this that darkens my counsel with words without knowledge?
Brace yourself like a man, and I will ask you, and you shall answer me. Magpakatatag ka dahil ako magtatanong sa iyo. At ikaw ang sasagot sa akin. Sino ito na nagbibigay ng ganitong kuro-kuro na wala namang kaalaman? At makikita natin dito a succession of questions from God. Ang mga tinukoy niya ng mga katanungan ay may kaugnayan sa mga natural at normal na mga bagay na namamasdan ni Job at lahat ng tao sa kapaligiran. Ilan sa mga katanungan dito? Bibigyan ko kayo ng mga halimbawa. Ang sabi sa verse 4, "Where were you when I laid the earth's foundation?" Tell me if you understand. Saan ka nung ilatag ko ang pundasyon ng mundo? Sino ang nagsukat ng mga hangganan nito? Tinanong pa ng Diyos, alam mo ba kung saan nanggagaling ang bukal ng tubig sa mga dagat? Alam mo ba kung saan nanggagaling ang mga kaulapan? Tinanong ng Diyos, alam mo ba kung papaanong itinakda ang hangganan ng tubig sa dagat upang ito ay hindi papasok at lalampas sa kalupaan? Sinong nag-uutos sa umaga para dumating at sa gabi para ito ay magpasimula? Saan ang tinatawag na pintuan ng tinatawag na karimlan o yung kadiliman ng kamatayan? Naiintindihan mo ba ang lawak ng mundong ito? Saan na iniimbak ang niebe o yelo? Saan nanggagaling ang hangin? Saan nanggagaling ang ulan? Ang sabi dito. Saan nanggagaling ang hamog? Paano nangyayari ang tubig ay tumitigas at magiging yelo? Nakikita mo ba ang mga bituin? Sabi, ang mga hugis na napakagaganda. Sinong naglagay nito sa kanilang mga kinalalagyan? Alam mo ba kung saan nanggagaling ang kidlat at ang kulog? Ang sabi dito sa verse 36 na napakagandang bahagi, "Who endowed the heart with wisdom and gave understanding to the mind?" Sabi niya, sinong nagbigay ng karunungan at kaisipan upang magkaroon ng unawa? Sabi niya, kung tingnan mo ang mga maiilap at mga mababangis na hayop, sabi, sino ang nagbigay sa kanila ng kapangyarihan at kakayahan upang sa kanon sila'y sumila upang may makain ng kanilang mga supling? Who provide food for the ravens? Sabi dito, do you know where the mountain goats gave birth? Alam mo ba kung saan nanganganak ang iba't ibang mga maiilap na mga hayop? Yung mga maiilap na mga kambing? Alam mo ba kung gaano ang haba ng mga kapanahonan bago sila manganak? Alam mo ba kung kailan sila manganganak? Alam mo ba kung paano sila naitataguyod at nabubuhay upang sa ganon ay meron na namang susunod na mga lahi ng mga hayop na iyan? Alam mo ba kung sino ang nagturo na lumipad sa mga agila at sa mga ibon? And then in chapter 40, the Lord said to Job, verse 1, "Will the one who contends with the Almighty correct him? Let him who accused God answer him." Then Job answered the Lord, "I am unworthy. How can I reply to you? I put my hand over my mouth. I spoke once, but I have no answer. Twice, but I will say no more." Kaya nga makikita natin dito ang naging kasagutan ni Job. At doon sa chapter 42, ay minsan pang pinagtibay ni Job yung sinabi niya nung siya ay bigyan ng napakaraming mga katanungan ng Diyos. Job chapter 42, from verse 1 to verse 6, itong sinasabi, "Then Job replied to the Lord, I know that you can do all things. No plan of yours can be thwarted. You asked, who is this that obscure my counsel without knowledge? Surely I spoke of things I did not understand, things too wonderful for me to know. You said, listen now and I will speak. I will question you and you shall answer me."
My ears had heard of you, but now my eyes have seen you. Therefore, I despise myself and repent in dust and ashes. Sa makatwid ang sinabi ni Job, ngayon, napagliwanagan ako. This is what happened. Pero ang napakaganda nito ay ang naging katapusan. Ang kagandahan nito ay itinala ang naging katapusan ng kasaysayan. And I will read from verse 7 up to the last verse of the last chapter, Job chapter 42. After the Lord had said these things to Job, he said to Eliphaz the Temanite, I am angry with you and your two friends, because you have not spoken of me what is right, as my servant Job has. So sinaway ng Diyos yung mga kaibigan ni Job sa lahat ng kanilang mga pinagsasabi. He rebuked them. So now, take 7 bulls and 7 rams and go to my servant Job and sacrifice a burnt offering for yourselves. My servant Job will pray for you, and I will accept his prayer and not deal with you according to your folly. You have not spoken of me what is right, as my servant Job has. So Eliphaz the Temanite, Bildad the Shuhite, and Shofar the Naamathite did what the Lord told them, and the Lord accepted Job's prayer. Verse 10. And after Job had prayed for his friends, the Lord made him prosperous again, and gave him twice as much as he had before. All his brothers and sisters and everyone who had known him before came and ate with him in his house. They comforted and consoled him over all the trouble the Lord had brought upon him, and each one gave him a piece of silver and a gold ring. Ang sabi dito, pinagpala siya ng Diyos ng 2 beses na higit pa kaysa nauna. Lahat ng mga kapatid niya na lalaki at babae ang nakakakilala sa kanya ay nakipagdiwang sa kanyang tahanan. Inaliw nila si Job at pinagdala ng napakaraming regalong pilak at ginto. Verse 12, the Lord blessed the latter part of Job's life more than the first. He had 14,000 sheep, 6,000 camels, 1,000 yoke of oxen, and 1,000 donkeys. And he also had 7 sons and 3 daughters. The first daughter he named Jemimah, the second Keziah, and the third Keren Happuch. Nowhere in the land were there found women as beautiful as Job's daughters. And their father granted them an inheritance along with their brothers. Last 2 verses. After this, Job lived 140 years. He saw his children and their children to the 4th generation. And so he died old and full of years. Isa ito sa pinakamaganda na maaaring mabasa at mapagbulayan ng isang tao. Lalo na sa kapanahonan na dumaraan ng kapigatian. What did Job learn that we now also can learn? Sa ating pagsusuri nito, anong natutunan ni Job na maaari din nating matutunan? So these things that he learned, this made him forget or maybe do away with all his questions. Dati ang dami niyang mga katanungan, gusto niyang itanong. Pero nang ito ay kanyang mapagwarit natutunan, ay kanyang nakalimutan o kanya nang kinalimutan ang lahat ng kanyang katanungan. Sabi niya, tatakpan ko na ang aking bibig, sabi niya. Dati narinig lang ng aking tenga ang mga kagandahan. Ngunit, ngayon nakita ng aking mga mata. Napagliwanagan siya. What are these things? As I've said earlier, when I was introducing this study, when you have questions, God has all the answers. But that does not mean that He will always give the answers you want. He will give you the answers you need. And when you can't seem to get any answer, He is the answer. What did Job learn? First, he learned that God is wise. Amen. Natutunan ni Job na ang Diyos ay matalino.
God has perfect knowledge of everything. Sukdulan ng karunungan at kaalaman ng Diyos sa lahat ng bagay. Walang hindi alam ng Diyos. Therefore, He is a purposeful God. Kung siya ay matalino, siya ay Diyos na merong mga layunin o malayuning Diyos. He never does or allows anything without any purpose. Walang ginagawa ang Diyos dahil sa kanyang sukdulang katalinuhan o pinahihintulot na mangyari na walang anumang kadahilanan. God knows everything about Job. Kaya nga ipinagmalaki niya kay Satanas si Job. And He had a purpose for allowing Job to suffer. Merong layunin ng Diyos upang pahintulutan na dumaan sa pigati si Job. As we see, in the end, God accomplished His purposes. Hindi natapos yung kwento na walang katuturan. Yung mga nilayon ng Diyos, nang dahil sa kanyang katalinuhan, ay nagkaroon ng katuparan. That is what Job learned. That is what we should learn. God is wise. Hindi lang nakakaalam, nakakaunawa. Sukdo lang matalino. Secondly, ang makikita natin dito na natutuan na ni Job ay God is good. All the time. And all the time, God is good. Mabuti ang Diyos. There is nothing in Him that is not good. Walang anumang nasa Diyos ang hindi mabuti. Dahil ang lahat ng mabuti ay nanggagaling sa Diyos. Consider this. To what or to whom could Job attribute all the goodness of life he had prior to his sufferings? Pag-isipan natin yan. Kung tayo man ay dumaraan ngayon ng hirap, o kaya kung tayo dadaan ng hirap, bigati. Siguro naman kung tayo magbabalik tanaw, may maaalala tayo at meron tayong maiisip na mga mabubuting mga yugto, mabubuting mga bagay na dumaan at nangyari sa ating mga buhay. Sometimes we take them for granted. To whom shall we attribute all of this? To nothing? Kanino natin iuugnay o iuukol ang kabutihan na ating naranasan sa ating mga buhay sa mga nagdaan? Ito'y sa walang anumang kadahilanan ba? The only reason is that God is good. Therefore, if God is good, then all His purposes and all His works are good. Ang lahat ng mga layunin ng Diyos, lahat ng mga gawa ng Diyos, lahat ng mga pagpapahintulot ng Diyos ay pawang mabubuti. At dito ay maaaring ipaalala sa bawat isa ang dalawa sa mga maituturing nating pinakapopular na talata sa Biblia. Isa sa Bagong Tipan, isa sa Lumang Tipan. Let me read one for you, coming from the New Testament, just to remind everyone. Romans chapter 8, verse 28. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. He is wise and purposeful, and He is good. Therefore, all of His purposes are good. And all of His works to accomplish His purposes are good for the good of those who love Him. Itong sinasabi na napakalinaw. Ang isa na importanteng talata na palaging kinagigiliwan at gusto ng marami, Jeremiah chapter 29, dito sa verse 11. Ito ang sinasabi sa bahaging ito ng kasulatan sa aklat ni Propeta Jeremias. Ang sabi dito sa verse 11 ng Jeremiah chapter 29, For I know the plans or purposes I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and a future. Alam ko ng aking mga layunin para sa iyo. Layunin para pasaganahin ka at hindi ka saktan. Layunin para bigyan ka ng pag-asa at ng kinabukasan. We all love these verses. But do you know what? These two verses were addressed in the context of suffering.
Ang dalawang talatang ito ay sinambit sa konteksto ng pamimighati, sa konteksto ng hirap. This is something that we as Christians need to look into. We do not just quote verses. We do not just use them without properly looking into their context. Anong konteksto ng Romans 8:28 na sinasabing sa lahat ng bagay, alam natin ng Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya ayon sa Kanyang mga nilalayon o mga layunin? The context of Romans 8:28 would be Romans chapter 8 from verse 18 onwards. But we will consider only verse 18 to 21. Itong sinasabi doon sa bahaging ito. Bago sabihin yung verse 28. Verse 18 says, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. He's talking about sufferings. Si Apostle Paul, our sufferings, yours and mine. Sabi niya sa verse 19, the creation waits in eager expectation for the sons of God to be revealed. For the creation was subjected to frustration, not by its own choice, but by the will of the one who subjected it, in hope that the creation itself will be liberated from its bondage to decay and brought into the glorious freedom of the children of God. Damay ang kalikasan doon sa kabulukan o kasiraan na pinagdaraanan ng mga anak ng Diyos. Ngunit, ang sabi niya, Pastor Paul, hindi ko itinuturing na nakahihigit yung kapigatian doon sa naghihintay na kaluwalhatian. Higit na higit pa yung kaluwalhatian naghihintay kung ihahambing doon sa mga kapigatian. So Romans 8:28 was addressed to Christians by Paul in the context of suffering. Why? Because God is good. He works things for the good of those who love Him, those who are called according to His purpose. And Jeremiah chapter 29 verse 11 was also addressed to Israelites in the context of suffering. Ano yon? Yung kanilang pagdaan sa pagkabihag at pagkaalipin sa mga dayuhan. Chapter 29 verse 11 must be read from the beginning verses. Anong sabi doon sa beginning verse ng Jeremiah dito sa chapter 29? Itong sinasabi, magmula sa verse 4. This is what the Lord Almighty, the God of Israel, says, to all those I carried into exile from Jerusalem to Babylon. Build houses and settle down. Plant gardens and eat what they produce. Marry and have sons and daughters. Find wives for your sons and give your daughters in marriage, so that they too may have sons and daughters. Increase in number there. Do not decrease. Also seek the peace and prosperity of the city to which I carried you into exile. Pray to the Lord for it. Pray if it prospers, you too will prosper. Yes, this is what the Lord Almighty, the God of Israel, says. Do not let the prophets and diviners among you deceive you. Do not listen to the dreams you encourage them to have. They are prophesying lies to you in my name. I have not sent them, declares the Lord. Ang sabi niya, ito yung katotohanan. Merong mga nagsasabing sila yung mga propeta, tagapagpahayag, na nagsisinungaling sa inyo. Kasi ang sabi nila, hindi kayo dadaan ng pigati. Ito yung sinasabi nila. Palagi kayong pagpapalain ng Diyos. Kahit kailan. Hindi kayo mamimighati. Hindi kayo dadaan sa mga ganyang hirap. Anong sabi ng Diyos? They're telling lies. And verse 10 says, this is what the Lord says. When 70 years are completed for Babylon, I will come to you and fulfill my gracious promise to bring you back to this place. Hindi itong katapusan. Meron akong layunin para sa inyo. Maganda ang aking layunin. Namimighati man kayo ngayon, meron akong magandang gagawin, ang sabi ng Panginoon. This is what Job learned. God is wise. Therefore, He is purposeful. He does not do anything or allow anything to happen without any purpose. God is good. Therefore, all His purposes are good.
There is something good that He will bring out of whatever He allows. God's purpose for allowing Job to suffer is good. Pinahintulutan man niya na si Job ay mamighati. Ang mga layunin niya ay mabubuti. God is wise. God is good. The outcome of Job's suffering showed how wise and how good God is. Yung binasa natin kanina, naging katapusan ng mga pighati ng Diyos ay nagpapakita kung gaano katalino at kung gaano kabuti ang Diyos. As God raised His own questions to Job, Job discovered even some more. Habang ang Diyos mismo ang nagbigay ng napakaraming katanungan kay Diyos, meron pang natuklasan si Job na mahalagang bagay. Ano yun? God is sovereign. Behind everything that happens, God is the one who wisely governs and rules with goodness to bring about the best outcome from even the worst occurrences. Sa likuran ng lahat ng kaganapan, ang Diyos ang namamahala na may kabutihan upang ilabas ang pinakamabuting kahihinatnan maging galing sa pinakamalalang kaganapan. He is always in control. He is sovereign. Meron siyang pinakamataas at lubusang saklaw at kapamahalaan sa lahat ng bagay. There is nothing outside of God's control. He ultimately rules. He ultimately governs. Regardless of how we perceive things to be, there isn't a single second that God is not in control. He is in control of the whole world. He is in control of the whole universe. He is in control of all happenings. Remember, He caused everything to exist. And He sustains everything. Siya ang merong pinakamataas at lubusang saklaw at kapamahalaan sa lahat ng bagay. Sa mundong ito, sa buong sinuko, sa lahat ng bagay. Walang maliit o malaking bagay na hindi napapailalim doon sa pinakamataas na kapamahalaan ng Diyos. Job learned this from God. When God asked him a question about the natural cycles in human existence, pinakita ng Diyos yung mga normal na nakikita at nararanasan. Yung araw at gabi, yung tag-ulan at yung tag-init, yung pagsikat ng araw, yung pagbuhos ng ulan, kulog at kidlat, ang pagkakaroon ng niebe, ng mga unos, ang mga kapanahunan, ang pag-angat ng tubig at pagbaba nito, lahat ng ito. Job learned that God is behind all of this. Sabi niya, sinong nakakalam ng lahat ng ito? Ang ibig sabihin, He is not only concerned about Job, He is concerned about the whole world, He is concerned about the whole universe. He is running everything. Job learned that God is behind the perpetuation of the animal kingdom as well as the plant kingdom. Natutuhan ni Job na kung bakit na itataguyod ang buhay ng iba't ibang mga hayop, ito man ay maamo o maila. Ang lahat ng mga katangian nito at ang lahat ng mga karanasan nito ay nasa ilalim ng pamamahala ng Diyos. God is in control. He is sovereign. Remember Jesus Christ's words? Anong sabi niya? Look at the birds. Look at the lilies. You worry. You are so anxious. Tingnan ninyo ang mga ibon. Nagtatrabaho pa. Nagtatanim. Umaani. Nag-iimbak. Hindi. Pero hindi sila pinababayaan ng Diyos. Tingnan ninyo yung mga bulaklak. Mas maririkit kaysa anumang damit na isinuot ni Solomon. Umahabi ba sila? Ngayon nandirito, bukas makalawa, natutuyo at ginagawa pang gatong. Hindi ba higit na mahalaga kayo kaysa mga ito? Are you not more important than this? Job learned that God is sovereign.
Just because Job did not get an answer and an explanation why he suffered, it didn't mean that he was ignored or forsaken. Hindi dahil sa si Job ay hindi naman pinagkalooban ng anumang katugunan at pagpapaliwanag ng dahil sa kanyang paghihirap. Hindi ibig sabihin na siya ay di pinansin o siya ay pinabayaan. That is why the Lord promised, I will never leave you nor forsake you. But that is not only what Job learned. He learned that God is wise. Therefore, He is purposeful. God is good. Therefore, His purposes are good. His works are good. God is sovereign. He is always in control. He also learned that God is all-powerful. Ang Diyos ay sukdulang makapangyarihan. God cannot be truly sovereign if He is not absolutely powerful. Hindi maaaring magampanan ng Diyos ang sukdulang pinakamataas na pamamahala at pangangasiwa kung siya ay hindi sukdulang makapangyarihan. Nothing is impossible for God. This is why He can work things out and bring out goodness no matter how bad things are. Romans 8:28. Itong kadahilanan. Because He is absolutely powerful. He can work things out. Remember, He is the creator of the heavens and the earth. Out of nothing, He created everything. There is nothing that God cannot do if He decides to do them. Walang bagay na hindi maaaring gawin ng Diyos kung siya ay magpasya na gawin ito. Just see what He provided with Job after his ordeal. Isaalang-alang lang natin kung ano yung ginawa niya at pagkatapos ibinigay kay Job. Pagkatapos pagdaanan ni Job ang lahat ng hirap at pasakit. Pagkatapos ng pagkawala ng lahat ng mga mahalagang bagay sa kanya noong una pa. God is all powerful. And Job also clearly discovered that God is righteous and upright. Ang Diyos ay matuwid, puspos ng katuwiran. Wala ni gapuin na kamalian o gawa ng kasamaan na nanggagaling sa Diyos. When God allows what seems to be evil, He will surely bring it to justice and judgment. Pahintulutan man ng Diyos na mangyari ang may tuturing na masama, ito'y gagawan niya ng katarungan at kahatulan. Dahil siya ay sukdulang matuwid. Kaya nga natutuwa siya kay Job dahil si Job ay namuhay ng may katuwiran. Dahil ang Diyos ay makatuwiran. This is why He is called the righteous judge. Siyang matuwid na hukom. He commended Job for uprightness. He justified Job. He rebuked the wrongdoings of Job's friends. So, ito ang mga natuklasan ni Job. Nagtatanong sana siya o magtatanong sana siya sa Diyos. Hindi siya sinagot ng Diyos. Nagpakitang Diyos sa kanya. Job sought an audience with God to ask Him questions about the painful sufferings he's going through. God showed Himself to Job in a whirlwind, but He did not answer Job. Job did not even have the chance to ask God. God asked Job several questions. He bombarded him with rather seemingly simple and basic questions. And Job could not even answer. But through these questions of God, Job realized that he got what he needed. Sa pamamagitan ng mga katanungan ng Diyos sa kanya, napagtanto ni Job na kanyang natanggap ang kailangan niya. I will read again chapter 42 verse 1 to 6. Sabi niya, Then Job replied to the Lord,
I know that you can do all things. No plan of yours can be thwarted. You ask, who is this that obscures my counsel without knowledge? Surely I spoke of things I did not understand, things too wonderful for me to know. You said, now listen, I will speak. I will question you, and you shall answer me. My ears have heard you, but now my eyes have seen you. Therefore, I despise myself and repent in dust and ashes. Sabi niya doon, my ears have heard of you, but now my eyes have seen. Napagliwanagan si Job. Then, he was satisfied with what he learned and understood. Sa puntong yon, naibsan ang anumang kabigatan na kanyang nararamdaman. Nagkaroon siya ng kasiyahan sa kanyang natutuhan at naunawaan. Truly, this was enough to satisfy him for a lifetime. Ito'y naging sapat upang bigyan siya ng kasiyahan na panghabang buhay. Yet God continued to satisfy him further with restoration and renewed blessings. Anong sabi doon? Pinagpala siya ng dobling beses sa dating kanyang ari-arian. Binigyan siya ng bagong sambahayan. Dumating ang mga kapatid niya at mga kaibigan at kakilala. Nagdadala ng mga handog. At ang sabi, siya'y namuhay ng napakahaba at saganang buhay. Remember this, to know God is better than to know all the answers. Ang makilala, malaman kung sino ang Diyos ay higit pa sa pag-alam sa lahat ng mga kasagutan. He is wise, therefore purposeful. He is good, therefore His purposes are always good. He is sovereign. He is always in control. He is all-powerful. Nothing is impossible for Him. He is righteous. Sakdulan ng kanyang katwiran. That is why the other word we use is He is holy. Best of all, He loves us. Yun ang pinaka-masarap. If He is your God through faith in the Lord Jesus Christ, though you may suffer, you can step from sorrow to satisfaction. Kung siya ang iyong Diyos sa pamamagitan ng pananalig sa Panginoong Jesucristo, ikaw man ay mamighati, dumaan sa hirap. Ikaw ay makakatawid o makakahakbang galing sa kalungkutan at pighati tungo sa kasiyahan. This is our security. Trust God. Proverbs 3:5-7 ang sabi, trust the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your path. Ituturo kanya sa tamang landas. He will guide you. But take note, when it says He will direct your path, when it says that He will guide you, it does not mean that there will be no more hurdles or obstacles. Hindi ibig sabihin na hindi na magkakaroon ng mga sagabal o balakid. Pero siyang gumagabay, siya rin ang tutulong na mag-alis ng mga balakid. Siya rin ang mag-aalis ng mga sagabal. Remember, Psalm 23. Let me read the portion of Psalm 23. The Lord is my shepherd, I shall not be in want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He restores my soul. He guides me in paths of righteousness for His name's sake. So ito, when you trust God, He is your shepherd, He will lead you and guide you. Anong sabi? In green pastures, beside still waters. Does it mean there will be no obstacles? No more sufferings? Abay, yung kasunod dun sa verse 4, sabi niya, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Does it mean that God misleads? No. He leads to green pastures, to still waters, and He leads through the valley of the shadow
of death. Tinatawid sila. The outcome, ano yung outcome? The last two verses ng Psalm 23, sabi niya, You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and love will follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever. The mystery of unanswered questions is solved. We can step from sorrow to satisfaction. God has all the answers, but He will not give you the answers you want, but the answers you need. And when there seems to be no answer, He is the answer. It is better to know God than to know all the answers. Tayo po ay magdiwang at na magpuri at magsaya dahil tayo'y may Diyos na dakila. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos at Ama, maraming salamat po sa iyong saganang biyaya, sa iyong saganang kabutihan. Salamat po, ikaw na aming Diyos ay puspos ng katalinuhan. Alam mo yung ginagawa. Lahat ng ginagawa mo at pinapahintulot mo, merong layunin. Ikaw ay sukdulong mabuti, kaya ang mga layunin ay tiyak na mabubuti. Ang mga gawa mo ay tiyak na mabubuti. Ang ibubong ay mabuti. Salamat po, O Diyos, ikaw ang may kapamahalaan. Ikaw ang may kontrol. Meron kaming pag-asa. Salamat, ikaw ay sukdulang makapangyarihan. Wala kang hindi kayang gawin na iyong pinagpasyahan na gawin, aming Diyos. Salamat po. Ikaw ay matuwid. We may suffer injustice, Lord, but you will bring everything to justice and right judgment. Salamat po, Panginoon. Salamat sa buhay na taglay namin. Salamat sa lahat ng biyaya. Salamat sa kapayapaan, sa kagalakan, sa katiwasayan ng loob. Salamat sa katiyakan ng kahihinatnan. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat sa iyong pangako na ikaw na nagpasimula ng mabuting bagay sa aming mga buhay ang magpapaging ganap o kukompleto nito hanggang sa araw ng aming Panginoong Hesus. Pinupuri ka namin, dinadakila sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Magandang araw po at pagpalain tayo ng patuloy ng ating dakilang Diyos.